Ito yung bagong Spark Go 3 na isa sa mga pinakamurang phone ni Tecno. Naka-IPS display with 120Hz na refresh rate, meron ditong IP64 rating at 1.2 meter drop resistance. Pero may mga bagay kayong dapat malaman bago nyo bilhin to. At ano kaya ang advantage nito sa nakarang Spark Go 2 at ano din yung mga disadvantage niya. Kaya samahan nyo ako sa video ito, ipapakita ko yung mga bagong features, mag-test tayo ng mga games at marami tayong pag-uusapan sa Tecno Spark Go 3. Okay guys, kung matatandaan nyo, yung Tecno Spark Go 2 nasa 3,500 ng yung presyo nun. At kapag nag-sale, nagmumura pa siya. Pero dito ang presyo nito ngayon nasa 4,499 sa 4GB of RAM, 64GB of storage. Sa 4GB of RAM naman, 128 na storage, nasa 4,999. Pero alam ko kapag nag-sale, magmumura pa yan at sa katagalan talaga, makukuha lang natin to ng mga 3,000 no? Kaya minsan kapag nag-sale, parang umaabot pa siya ng mga 2,500. At abang-abang tayo sa sales kasi marami tayong parting ng mga sales, mga pompiang sales, 22, 3, 3, 4, 4 at marami pang iba. So i-check nyo yung mga legit link na ilalagay ko sa description box. At bakit kaya tumaas yung presyo niyan sa nakarang na Spark Go 2? So kung nababalitaan nyo kasi medyo tumaas yung mga RAM natin at dito sa Spark Go 3 meron na tayong additional na 1GB of RAM. Kung makatandaan nyo yung Tecno Spark Go 2 nasa 3GB of RAM lang yun, pero dito binigyan na tayo ng 4GB of RAM at meron na tayong mas malaking display dito over dun sa Spark Go 2. Pero may isang bagay na nagulat ako dito na wala dun sa Spark Go 2. So alamin natin yan mamaya, pero dito muna tayo sa box niya. Ito po yung box niya. Kung matatandaan nyo yung Tecno Spark Go 2, parang nasa orange accent siya. Pero dito nagustuhan ko yung box na kulay blue at may nakalagay dito na 4 years lasting fluency at meron din tayong Tecno AI. So sa loob ng box meron tayong 15 watts na charger, Type-C cable, SIM ejector pin, mga documentation at magandang free jelly case. Yung kulay na nakuha natin is color silver, almost identical yung itsura nito dun sa Spark Go 2. Ang pinagkaiba lang talaga nito yung sa camera module, may konting design siya, pero mas nagugustuhan ko naman yung kulay nito over dun sa black ng Spark Go 2 dati. At ang napansin ko naman na downgrade dito, single speaker lang tayo na dati na dual speaker tayo. At sa kabilang side naman meron tayong volume rocker tapos power button na fingerprint scanner na rin. At ang napansin ko naman dito, bumilis yung fingerprint scanner niya. At kung nagkukulang naman kayo ng storage, meron tayong lagayan na memory card dito at expandable yung storage ito up to 1TB of storage. At sa display naman, meron tayong IPS display na 720. Ang nagbago naman dito, naka-notch display na siya pero hindi naman ganun kalakihan talaga. Kung natatandaan yung Spark Go 2, naka-dots display tayo doon. At ang maganda naman dito, mas lumaki yung display niya over dun sa Spark Go 2. So dun sa Spark Go 2, naka 6.67 inches tayo pero dito naka 6.75 inches na. So para sa akin, hindi masyadong downgrade sa akin yung ginawa nilang notch display dahil bumawi sila dun sa laki ng screen. At ito pa, kung sa Spark Go 2, nakakuha lang tayo ng wideband L3 pagdating sa Netflix, dito makakuha tayo ng wideband L1 sa ganitong presyo. So sa mga ganitong presyo dati, tinanggap ko na puro wideband L3 yung makukuha natin. Pero dito nasupresa talaga ako. At meron pa rin tayong 120Hz na refresh rate na same pa rin dun sa nakaraan na Spark Go 1 tsaka Go 2 at smooth pa rin yung scrolling natin. Pero wag nyo asahan na mabilis pa rin yung mga entry level na ganito. Tamang-tama lang sa mga ganitong presyo o budget level. At hindi pa naalis dito yung IP64 rating natin na doesn't water resistant, mawisikan man yan, mabasa man ng ulan, kayang-kaya pa rin tong phone na to. So wag nyo lang iluglob sa tubig, hindi masyadong mataas yung protection nito, saktong-sakto lang sa basa ng ulan. Sabi ko nga kanina, meron tayong remote control para sa mga appliances natin na hindi ko nakita dun sa Spark Go 2 dati. At additional dito, marami tayong mga Tecno AI o yung mga AI features natin na mapapakinabangan natin araw-araw. So kayo nang bala kung ano yung mga gamit nyo dito. At bilib din ako sa nilagay nilang chipset na makakalaro ka ng maayos sa mga hindi heavy graphics na games like yung mga Mobile Legends. Sobrang bilib talaga ako dun sa Spark Go 1 tsaka Spark Go 2 dati. Napaka-smooth nila sa Honor of Kings tsaka dun sa Mobile Legends. Well, ganun din dito sa Spark Go 3. Same pa rin na meron tayong Unisoc T7250 at same pa rin na pumapalag sa Mobile Legends. Wala akong major frame drops na naramdaman dito habang naglalaro ako dahil makakuha tayo ng 50 to 60 FPS na kahit maraming kalaban sa background. Okay pa rin yung makukuha mong frame dito. At same din dito sa Honor of Kings, smooth pa din sa 60 FPS. Hindi naman talaga mabibigat yung mga graphics na to pero sa ibang entry level dati hindi niya kinakaya. Parang nasa 30 to 40 FPS lang dati. Pero ngayon sa halagang to, kayang-kaya na sa Mobile Legends sa Honor of Kings. At yun nga lang, ang napansin ko dito hindi siya smooth sa Call of Duty Mobile. Dati so multiplayer nakakuha ko ng 60 FPS doon. May mga frame drops dati pero dito 30 FPS to 40 FPS lang yung nakuha ko. Sana magawa ng paraan o ma-optimize pa to para mas makalaro tayo sa multiplayer at makakuha tayo ng 60 FPS gaya dun sa Tecno Spark Go 2. Then sinubukan din natin sa Wild Rift to. Dito nakakuha ko ng 90 FPS nung umpisa. Pero may mga frame drops talaga. Parang bumaba siya ng mga 20 to 30. At okay naman minsan kapag walang kalaban 60 to 70 habang naglalakad tayo. Pero
pero kapag may kalaban na, malaking frame drops na yung makukuha mo. So hindi yung ganun ka-optimize dito sa Wild Rift. Pero sabi ko nga kanina, sa mga hindi naman heavy graphics talaga sa Mobile Legends sa Honor of Kings at kahit ano pang laro, kahit hindi online games, kayang-kaya naman ng Tecno Spark Go 3. Pero sa mga series na to, hindi pa rin ako binigo pagdating sa camera. Dahil sa ganitong presyo, makakuha tayo ng mga gandang photos. Well, saktong-sakto lang talaga yung mga photos dito. Hindi siya ganun ka-sharp, may mga kulay naman. Pero kung i-edit mo, mas kaganda pa yan. Hindi naman ginawa to sa camera-centric device, di ba? Pero sa presyo niya, lumalaban talaga siya. Maganda yung pinapakita niya. Huwag ka lang mag-zoom in, pero kung makikita mo yung kabuuan ng mga photos, satisfied naman ako. Alam nyo naman na budget level lang tayo dito, pero kita nyo naman kung ano mapoproduce niyang photos. Well, sa video side naman, kung maglalakad ka, hindi mo masyadong magagamit to. Pero kung steady video ko lang, gumagamit ka ng tripod, pwede na to dahil meron tayong 2K at 30 FPS. Mataas na yan. Given na talaga na malog siya, pero dun sa kulay, satisfied naman ako sa pinapakita niya. At sa video naman, pagdating sa front facing camera, meron din tayong maximum na 2K at 30 FPS. Same dun sa main camera. Actually, maganda siya over dun sa Spark Go 2 nung sinubukan ko to. Hindi ko inasahan na maganda yung front facing camera nito. Pero kung nag-iiba tayo ng angle dito, nag-iiba rin yung kulay, which is normal naman yan para sa mga budget level. At ito naman yung mga photos natin sa front camera at satisfied din ako sa nakikita ko. At ang napansin ko naman dito, sharp yung mga image over dun sa Spark Go 2. So overall dito sa camera, sa ganitong presyo, masasabi ko na okay yung phone na to. So ayun, may mga nabago o nagbago sa nakaraan na Spark Go 2, like yung downgrade yung speaker niya, tapos naka-notch display tayo dito, pero binawi naman yan sa mataas na RAM at malaking display. At ang pinaka nagustuhan ko nga dito, naka wideband L1 na tayo. Pero sa camera, halos same lang naman. Ang pinagkaiba lang talaga dun sa front facing camera na naging sharp talaga siya. At kung matandaan nyo yung Tecno Spark Go 2, sobrang mabenta. Nasa 10,000 yata yung sales nun pagdating sa Shopee. At hindi pa kasama yan sa Lazada at sa TikTok. Sobrang mabenta talaga. At feeling ko naman na bebenta rin tong phone na to dahil pinatas nga yung RAM tsaka malaking display. At kung naka Spark Go 2 naman kayo, hindi nyo kailangan mag-upgrade dito ha. Okay na yung phone nyo. Same lang naman talaga. Konti lang naman yung pinagkaiba. At I hope na nakatulong ako sa inyo at huwag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul.